Meron. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At Patrolwoman Ronalyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Dalawang suspect arestado sa paglabag sa Access Device Regulation Act at Estafa. Dalawang suspect sa robbery hold-up arestado sa Talisay City. At drug den, nabuwag sa anti-illegal drug operation sa Bukidnon. 5 suspect arestado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naaresto ng mga tauhan ng Gapan City PNP ang 2 suspect na sangkot umano sa kaso ng paglabag sa Republic Act 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998 at estapa sa isinagawang operasyon sa Gapan City, Nueva Ecija. Patuloy namang pinaiigting ng pambansang pulisya ang operasyon laban sa mga uri ng financial at cyber-related crimes upang maprotektahan ang publiko laban sa panlilinlang at iligal na gawain. Patrolwoman Janice Bulahaw sa report. Arestado ng mga otoridad ang 2 suspect na sangkot sa GCash scam na nagkakahalaga ng 64,000 pesos sa isinagawang operasyon sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jose, 23 taong gulang at alias Ed, 22 taong gulang, kapwa residente ng Sampaloc, Maynila. Ayon sa ulat, sila ay itinuro ng biktimang isang 55 anyos na sari-sari store owner mula Barangay Mahipon, Gapan City matapos mawalan ng 25,000 pesos at 39,000 pesos sa kanyang GCash account. Batay sa investigasyon ng Gapan City Police Station, modus ng grupo ang magsagawa ng sunod-sunod na cash-in transactions upang malito ang biktima. Habang ito'y abala, isa sa mga suspect ang kumuha ng larawan ng kaniyang cellphone screen nang lumabas ang one-time password na kalaunan ay ginamit upang makuha ang mga malaking halaga mula sa kaniyang e-wallet.
Kasalukuyang nasa kustodiya ng Gapan CPS at mahaharap sa kasong estafa at paglabag sa RA 8484 o Access Devices Regulation Act of 1998. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang iba pang miyembro ng grupo. Nagbabala si Police Colonel Heril Dagwit Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, na dumarami na ang kaso ng e-wallet scams. Hinihikayat niya ang publiko na maging mapagmatsyag at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang transaksyon. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Sa Pidig, Ilocos Norte, isang babaeng ang naaresto dahil sa kasong qualified theft. Sa bisa ng alias warrant of arrest, agad siyang nadakip ng mga otoridad. Yan ang tinutukan ni Police Master Sergeant Robert Abella Jr. Arestado ang isang babae na may kasong qualified theft sa bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Bandang alas 5:30 ng hapon nitong Agosto 27, ipinatupad ng Pidig Police katuwang ng iba pang unit ng PNP ang alias warrant of arrest laban sa isang 37 years old na babae na kinilala sa alias Isang. Ang warrant ay kaugnay ng criminal case number 11943-12 para sa kasong qualified theft na may rekomendadong piyansang 40,000 at inisyu ng korte sa Lawag City. Matapos maaresto, ipinaalam sa sospek ang kanyang mga karapatan, dinala sa istasyon para sa dokumentasyon at sinailalim din sa medikal na pagsusuri. Narito ang pahayag ng Chief of Police ng Pidig, Police Major Christian Lee G. Badwa. Noong August 27, 2025, nakakuha tayo ng information sa tulong ng ating mga Intel Tracker team na itong isang babae na galing ng Maynila ay umuwi upang mag-attend ng burol ng kanyang isang kamag-anak. At ito ay merong isang pending na warrant of arrest. At nung ating pinuntahan dun sa area ay positively nakita natin at na-identify natin itong isang babae na nandun nga sa isang barangay dito sa Pidig, Ilocos Norte. At atin ngang in-implement ang warrant of arrest sa pamamagitan ng paggamit din ng ating mga body-worn cameras. At atin siyang ni-return sa branch 12 dito sa Regional Trial Court dito sa Lawag at may recommended bail bond siya na 40,000 pesos. Napag-alaman namin na ang kaso ay nag-ugat sa isang trabaho niya noon dito sa Lawag wherein siya ay na-i-complain sa pagnanakaw ng cellphone sa kanyang pinagtatrabahuhan. At doon na nga, naglabas ng warrant of arrest ang branch 12 ng Regional Trial Court ng Lawag at hindi pa siya nahanap way back 2024 last year at nagpunta siya ng Maynila. Noon nga lang nung umuwi na siya dito, nalaman at natrack siya at doon na natin in-implement ang warrant of arrest. Nasa kustodiya na ngayon ng Pidig Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon ng korte. Para sa mas ligtas at maayos na pamayanan, tiniyak ni Police Major Badwa na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga taong may kinakaharap na kaso. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Walang takas ang dalawang lalaki sa isinagawang operasyon sa Aroroy, Masbate dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jeradel Loterte. Dalawang binata matapos makuha na ng hindi lisensyadong baril, bala at patalim sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Bagauma, Aroroy, Masbate. Kinilala ang mga suspect na si alias Bert at Enzo, parehong 24 taong gulang at mga magsasaka. Sa ulat ng Aroroy Municipal Police Station, nagsagawa ng mobile patrol ang mga pulis nang may isang concerned citizen na lumapit at nagsabing may dalawang lalaki umanong armado na hindi na matukoy ang uri ng baril sa nasabing lugar. Agad na nagtungo sa lugar ang mga pulis kasama ang testigo saka nakita ang isang kalibre 45 pistol na nakasukwit sa baywang ni Bert na may kasamang magazine na naglalaman ng 3 bala. Samantala, na-recover naman kay alias Enzo ang isang magazine para sa kalibre 45 na may 8 bala at 2 patalim. Aresto ang dalawang akusado matapos na wala na silang naipakitang kaukulang dokumento para legal na magmay-ari o makapagpadala ng mga nasabing armas at bala.
Sila ay idinala na kasama ng mga nakumpiskang ebidensya sa Aroroy MPS para sa wastong dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jara de Duterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Duterte. Isang lalaki ang arestado ng Pasay PNP at Philippine Drug Enforcement Agency matapos makumpiskahan ng iligal na droga sa Pasay City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency bandang alas 11:25 ng gabi sa St. Peter Street, lungsod ng Pasay nitong Agosto 27 taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si alias Gas, 18 anyos at residente ng Pasay City. Narecover mula sa sospek ang 6 na pirasong plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 4.91 gramo at may standard drug price na 33,388 pesos, isang 500 peso bill at isang walang lamang Marlboro Black cigarette pack. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasay City Police Station ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay isinumiti sa Southern Police District Forensic Unit para sa pagsusuri. Si alias Gas ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Nakumpiska ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ng Cordillera ang isang baril at mga bala mula sa isang individual sa bisa ng search warrant na ikinasa sa rehiyon. Patrolwoman Jomalyn Kakanindin sa balita. Sa mas pinigting na kampanya ng kapulisan ng Cordillera laban sa kriminalidad at iligal na armas, nakumpiska ng CIDG Cordillera sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Redante Ariza ang isang caliber 45 na baril na may serial number, isang magazine at 6 na balas isang individual matapos isagawa ang uplan paglalansag Omega sa bisa ng search warrant sa Santa Marcela, Apayao nito lamang ika-28 araw ng Agosto taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng CIDG Apayao Provincial Field Unit, katuwang ang Santa Marcela Municipal Police Station, RIU 14 at ng Apayao Police Provincial Office. Isinagawa ang pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar at harap ng arestado na sinaksihan ng kinatawan ng lokal na pamahalaan ng nasabing lugar. Matapos basahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang arestado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Mahaharap ngayon ang arestado sa kasong paglabag sa RA 10591 o mas kilalang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na ang pambansang pulisya ay mas pinapaigting ang pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Bilang bahagi ng patuloy ng kampanya ng pambansang pulisya sa pagbibigay kaalaman sa kabataan, nagsagawa ng lecture ukol sa Emergency 911, anti-bullying at anti-fake news para sa mga mag-aaral ng Tugigaraw West Central School, Tugigaraw City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lainey Lorenzo. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng pambansang pulisya laban sa krimen at maling impormasyon, nagsagawa ng lecture ang Cagayan Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Captain Sheila Joy N. Fronda, Assistant Chief, Police Community Affairs and Development Unit, katuwang ang Regional Community Affairs and Development Unit sa pamumuno naman ni Police Major Sharon C. Malilin, Chief,
Regional Public Information Office at ang Tugigaraw Component City Police Station sa Tugigaraw West Central School, Tugigaraw City nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Kabilang sa mga tinalakay ang kahalagahan ng maagap at wastong paggamit ng E911 Emergency Hotline, ang masamang epekto ng bullying sa kapwa mag-aaral at ang kahalagahan ng pagiging mapanuri bago magbahagi ng impormasyon sa social media. Nagkaroon din ng interaktibong talakayan at pagbibigay ng katanungan mula sa mga estudyante upang higit na maunawaan ang mga paksa. Layunin ng naturang aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga guro at mag-aaral hinggil sa tamang paggamit ng PNP E911 hotline, pagbibigay diin sa mga hakbang laban sa pambubuli at pagpapalaganap ng kaalaman ukol sa mga panganib na dulot ng fake news. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ng PNP na patuloy na makipag-ugnayan sa mga paaralan upang palakasin ang kamalayan, disiplina at kaligtasan ng kabataan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Leni Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Pinasinayaan at sinagawa ang blessing ng bagong tayong Provincial Command Center kasama ang 2 pang makabagong proyekto sa Laguna Police Provincial Office sa Santa Cruz, Laguna. Yan ang report mula kay Patrolwoman Mary May Sartorio. Matagumpay na nailunsad ang mga makabagong proyekto ng Laguna Police Provincial Office nito lamang ika-28 ng Agosto 2025 na ginanap sa Camp Brigadier General Pasiano Rizal, Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Sa pangunguna ni Police Colonel John R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, inilunsad ang command center na magsisilbing sentro ng monitoring ng mga CCTV mula sa iba't ibang police stations sa Laguna. Isang hakbang para sa mas ligtas na komunidad. Kasabay nito, isinagawa rin ang turnover ng mga bagong sasakyan para sa mas pinaigting na patrolling at police visibility ng mga kapulisan ng Laguna, na mula sa suporta ni Governor Marisol Sol Aragones. Inilunsad din ang kauna-unahang Provincial Cyber Response Team sa lalawigan upang labanan ang mga banta sa digital na seguridad. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga punong bayan ng Laguna, district representatives, LGUs, Laguna Advisory Group, mga media personnel at si Mr. Jerry L. Pelayo, Provincial Administrator ng Laguna, na kumatawan kay Honorable Sol Aragones, Governor ng Laguna bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Kasama rin si Reverend Father Christian Completo, Parochial Vicar ng Immaculate Conception Parish, na nanguna sa panalangin at pagbabasbas ng mga bagong proyekto ng Laguna PPO upang maging gabay at ligtas ang bawat hakbang ng kapulisan para sa kapakanan ng mamamayan. Ang mga ito ay naglalayong mapalakas ang kakayahan ng Laguna Police Provincial Office sa pagtugon sa mga modernong hamon sa seguridad, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, dagdag na kagamitan at matibay na ugnayan sa pamahalaan at komunidad upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamayan sa lalawigan. Mula rito sa Laguna Police Provincial Office, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Sartorio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio. Pinangunahan ng Police Regional Office Mimaropa ang isang forum na may temang War on Truth na layong palakasin ang kampanya laban sa pagkalat ng fake news sa rehiyon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Falogme. Pinangunahan ng Police Regional Office Mimaropa sa pamumuno ni Police Brigadier General Roel Cuevas Rodolfo ang matagumpay na pagsasagawa ng isang anti-fake news consultative forum na may temang Truth Matters, Empowering Communities Against Misinformation, Disinformation, Malinformation sa Camp Brigadier General Efegenio C. Navarro, Barangay Suki, Calapan City, nito lamang Agosto 28 taong kasalukuyan.
Bilang bahagi ng aktibidad, isinagawa ang isang arrival honors para kay Brigadier General Melencio Ragudo, Commander ng 23rd Infantry Bantay Kapayapaan Brigade, 2nd Infantry Division, Philippine Army, na nagsilbing pangunahing panauhin sa nasabing forum. Layunin ng aktibidad na pagtibayin ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan, law enforcement units, civil society, at media sa pagtugon sa banta ng misinformation, disinformation at malinformation. Kabilang sa mga nagsilbing tagapagsalita ang mga kinatawan mula sa Philippine Information Agency, Department of Information and Communication Technology, at Regional Anti-Cybercrime Unit 4B. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Brigadier General Rodolfo na ang maling impormasyon ay hindi lamang suliranin ng komunikasyon, kundi isa ring seryosong isyong pangsiguridad. Aniya, kapag hinayaan ang kasinungalingan na kumalat, humihina ang ating mga institusyon, nawawala ang tiwala ng mamamayan at nalalagay sa panganib ang kapayapaan at kaayusan. Hinihikayat niya na ang lahat ng sektor na makiisa at magsilbing tagapagtanggol ng katotohanan sa pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga tampok ng programa ay ang panunumpa ng paninindigan at suporta kung saan sama-samang nangako ang mga kalahok na maging katuwang sa paglaban ng pekeng balita at tiyakin na mananatiling haligi ang katotohanan para sa kapayapaan, kaayusan at mabuting pamahalaan. Sa pamamagitan ng forum na ito, muling pinatunayan ng Police Regional Office Mimaropa ang kanilang pangako sa malawakang edukasyon sa publiko, ligtas na komunidad at aktibong pakikibahagi sa pagbabantay sa katotohanan lalo na sa gitna ng mga hamon ng makabagong teknolohiya at digital na impormasyon. Mula dito sa home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Faloglu, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogne. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa presinto ang bagsak ng dalawang suspect matapos mahuli ng mga otoridad sa kasong robbery hold-up sa Talisay City. Tinitiyak naman ng PNP na paiigtingin pa ang kanilang presensya at operasyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga residente. Ang report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ang bagsak ng dalawang sospek sa robbery hold-up na naganap sa Minglanilla at Talisay City. Matapos itong mamataan ng isang concerned citizen na kaagad namang inaksyonan at inaresto ng kapulisan ng Talisay City sa Sitio Neighborhood, Barangay Tabunok, City of Talisay, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Myla C. Maramag, Chief of Police ng Talisay City Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang dalawang suspect na si Christopher, 36 anyos, at Mark, 25 anyos, na parehong mga residente ng Sitio Antipolo, Barangay Linaw, City of Talisay, Cebu. Ayon sa ulat ng mga otoridad, bandang alas 5 GMT ng hapon nang makatanggap umano ng tawag galing sa isang concerned citizen patungkol sa dalawang suspect at kaagad naman itong tinungo ng mga investigador na nagresulta sa pagka-aresto ng dalawang suspect. Nakumpiska mula kay Christopher ang isang unit ng caliber 38 na revolver at 4 na bala, habang kay Mark naman ay isang unit caliber ng 9mm pistol, isang magazine at 3 bala. Samantala, kasulukuyang nasa kustodiya ng Talisay City Police Station ng mga suspect at maharap ang mga ito sa kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Magandang araw po sa ating lahat. Isang paalala lamang po para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sa panahon po ngayon, mahalaga pong maging mapagmatsyag at maingat sa ating kapaligiran upang makaiwas na maging biktima ng mga masasamang loob, lalo na ng hold-up. Iwasan po natin ang paggamit ng cellular phone o kahit anumang gadget habang naglalakad sa kalsada. Siguraduhin din nating ligtas at nakatago ang mga mahalagang gamit gaya ng mga wallets at mga alahas. Kung maaari, umiwas sa madidilim o mapangahas na lugar at mas mainam po na may kasama tayong kaibigan o kakilala kapag uuwi ng gabi. Huwag po tayo mag-atubiling magsumbong o tumawag agad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya kung may kahinahinang tao o pangyayari.
Tandaan po natin na ang pagiging alerto at maagap ay susi upang mapanatiling ligtas ang ating sarili at ang ating pamilya. Salamat po. Patunay lamang ng Talisay City PNP katuwang ang komunidad ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra sa lahat ng uri ng kriminalidad upang magkaroon ng maunlad na bansa para sa bayan ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Walang kawala sa batas ang isang jeepney driver matapos maaresto sa bypass operation sa Gimbal, Iloilo. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Arestado ang isang jeepney driver sa isang matagumpay na operasyon kontra ilegal na droga sa Barangay Santa Rosa, Laguna, Gimbal, Iloilo. Nito lamang 27 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Gimbal Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Melvin S. Mercado, officer in charge, na nagresulta sa pagkakadakip sa sospek na kinilalang si alias Nonoy, 38 taong gulang, binata, isang jeepney driver at residente ng Barangay Anunoo, Gimbal, Iloilo. Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang isang peraso ng heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu at bypass money na nagkakahalaga ng 1,500 piso. Ang nakumpiskang suspected shabu ay may kabuuang bigat na humigit kumulang 4 na gramo na may standard drug price na umabot sa tinatayang 27,200 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect para sa tamang disposisyon at harap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay ng walang humpay na pagsisikap ng kapulisan sa rehiyon ng Western Visayas sa pagpapatupad ng kampanya kontra iligal droga alinsunod sa kanilang advokasya na linisin ang mga komunidad sa banta ng iligal na droga. Binigyang diin din ng Police Regional Office 6 ang kanilang paninindigan sa pagbuwag ng mga sindikato na patuloy na naglalason sa kinabukasan ng kabataan at komunidad. Ang ganitong mga operasyon ay buga ng masinsinang investigasyon, kooperasyon ng komunidad at dedikasyon ng ating mga kapulisan na magsilbi para sa bayan. Nananawagan ang Philippine National Police sa publiko na patuloy na magkipagtulungan at isumbong ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mas mapabilis ang pagkamit ng isang ligtas at mapayapang pamayanan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palubos. Hindi na nakapalagpa ang isang street-level individual matapos maaresto sa ikinasang bypass operation ng Burauen PNP sa Barangay Arado, Burauen, Leyte. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Aresto ng mga autoridad ang isang street-level individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Arado, Burauen, Leyte. Bandang alas 2:35 ng hapon ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Burauen Municipal Police Station Station Drug Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa suspek ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 4.31 gramo na nagkakahalaga ng 29,308 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang pirasong 5 peso coin. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bunga ng pinaigting na kampanya laban sa legal na droga, matagumpay na isagawa ng Burauen PNP katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan ang operasyong naglalayong tiyakin ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao.
Tatlong lalaking most wanted person ang arestado ng mga otoridad dahil sa kasong murder sa Cotabato City. Sinisiguro naman ng PNP na kanilang ipagpapatuloy ang maigting na operasyon laban sa mga wanted persons upang matiyak na mananagot ang mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Patrolwoman Leonora Gawang sa balita. Arestado ng Cotabato City PNP ang tatlong lalaki na provincial at municipal most wanted person sa kasong murder sa Purok San Jose MB, Tamontaka, Cotabato City nito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Giben M. Bongkayaw, City Director ng Cotabato City Police Office, ang mga suspect na sina alias Sanip, 47 na taong gulang, alias Pe, 32 na taong gulang at alias Fai, 21 na taong gulang na pare-parehong residente ng nasabing lungsod. Bandang alas 7:20 ng gabi nang isagawa ang Manhunt Charlie Operation ng mga tauhan ng Cotabato City Police Station 3, katuwang ang Datudin Sinswat MPS Maguindanao del Norte PNP na nagresulta sa pagkakahuli sa mga suspek sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 3 ang mga naarestong suspek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay nagpapakita na ang mga kapulisan ng Cotabato City PNP ay hindi titigil sa kanilang sinumpaang tungkulin na sugpuin ang anumang uri ng kriminalidad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa kanilang nasasakupan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Matagumpay na nabuwag ng mga otoridad ang isang drug den sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Bukidnon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 5 suspect. Ang balita mula kay Patrolwoman Danessa Berdos. Matagumpay na nabuwag ang isang drug den kasabay sa pagkakaaresto ng 4 na individual na mga sangkot sa ilikal na droga sa isinagawang anti-drug operation ng PDEA 10 Regional Special Enforcement Team at mga operatiba ng Manolo Fort Ridge Municipal Police Station sa Barangay Tankulan, Manolo Fort Ridge, Bukidnon. Kinilala ng mga otoridad ang 5 individual na sina alias Melody, babae 24 na taong gulang, at isang drug den maintainer alias Wendell, lalaki 29 na taong gulang, isang co-maintainer ng drug den alias Rayban, 20 taong gulang, alias Liloan, lalaki 24 na taong gulang, at alias Maricar, 49 na taong gulang, babae na mga bisita ng drug den at residente ng nasabing lugar. Sa sinagawang anti-drug operation ay matagumpay na nabuwag ang isang drug den at pagkakaaresto ng mga suspect na nakuhanan ng 19 na pakete ng ininalang shabu na may bigat na 11.9 na gramo at may standard drug price na 74,800 pesos, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagatagilod ng balitang pulis. Salamat, Patrolwoman Berdos. Huli ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa ikinasang checkpoint operation ng kapulisan sa Davao City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa isang fixed checkpoint sa Likanan, Lasang, Davao City. Bandang alas 11:30 ng umaga noong Agosto 28. Ayon sa ulat, nagsagawa ng checkpoint ang matauhan ng Bunawan Police Station, 2nd City Mobile Force Company at Task Force Davao sa nasabing lugar. Habang sinisagawa ang inspeksyon, nasabat sa albrasado na may dalang isang .38 caliber revolver na may lamang 2 buhay na bala. Ngunit walang naipakitang kaukulang dokumento o lisensya para dito. Nakaharap ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591, kilala bilang Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act.
Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagdadala ng anumang uri ng armas na walang kaukulang pahintulot upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Nasa kote ang dalawang high-value target sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng PNP sa Kidapawan City, sa lalawigan ng Cotabato. Ang balita mula kay Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Ang dalawang high-value target sa ikinasang anti-illegal drugs bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA Cotabato Provincial Office, Kidapawan City Police Station at Cotabato Police Provincial Office sa Kidapawan City nito lamang Agosto 27 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Tommy, 35 anyos, isang welder at si alias D, 21 anyos, construction worker at kapwa-residente ng Kidapawan City. Nasamsam sa operasyon ang 13 pirasong Hitzel plastic sachet na pinaghihinala ang shabu na may timbang na humigit kumilong 20 gramo na may standard drug price na 136,500 pesos at isang 500 piso bill na ginamit bilang mark money at isang improvised glass tuter. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaiigting ng Kidapawan City Police Station at PIDEA ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at masupil ang operasyon ng mga drug personalities sa rehiyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dodoso. At para sa uling balita, nagbigay ng seguridad at police assistance ang mga tauhan ng San Francisco Municipal Police Station sa ginanap na 7th Anniversary Fun Run ng Banbanon Riders Club sa San Francisco, Agusan del Sur. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Joanna Kawile. Nakiisang mga tauhan ng San Francisco Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant John Jair Arsenio, Officer in Charge, sa ginanap na 7th Anniversary Fun Run ng Banbanon Riders Club na ginanap sa Barangay Banbanon, San Francisco, Surigao del Norte. Layunin ng aktibidad na hindi lamang ipagdiwang ang anibersaryo ng Banbanon Riders Club, kundi magsilbing paraan upang palaganapin ang kalusugan, disiplina at pagkakaisa sa komunidad. Pinangunahan ng organisasyon ang iba't ibang pakulo at programa para sa mga lumahok, kabilang na ang masayang takbuhan na dinaluhan ng iba't ibang sektor. Ang partisipasyon ng San Francisco Municipal Police Station ay bahagi ng kanilang patuloy na programa sa pagpapatibay ng relasyon sa mamamayan sa pamamagitan ng paglahok sa mga ganitong gawain na ipapakita ng kapulisan ang kanilang suporta at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na grupo upang mas mapalakas ang tiwala ng publiko. Ipinahayag naman ni Police Lieutenant Arsenio ang pasasalamat sa Banbanon Riders Club sa pag-anyaya sa kanilang unit at tiniyak na laging handa ang San Francisco MPS na makiisa sa mga aktibidad na nagtataguyod ng kalusugan, kapayapaan at pagkakaisa ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawile. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, at Patrolwoman Ronelyn Tanggiak mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.